Hi guys! Welcome back! And I'm going to unbox another phone and ito ang pinakamurang 5G phone. Guess what? Yes, this is the ZTE Blade A75 5G. Siyempre, nakipag-collab or nakipag-partner si Smart sa ZTE para i-launch tong phone. So, nag-order ako online sa Smart website. So, kasi ito yung pinakamurang 5G phone. So, unbox na natin. By the way guys, before I unbox, prepaid to. So, available din siya sa prepaid. So, don't you worry na, kailangan mag-apply ng postpaid bago makuha tong phone. No, meron siya, prepaid siya. So, unbox na natin. Curious din na kasi ako sa performance na sa ZTE phone. Guys, 5G, pinakamurang phone na 5G available in the market. Okay natin. Ito na yung phone. Sabi muna natin ito babura. ASMR. Set aside natin to and here is the receipt. Ito yung receipt guys. So, nakuha ko tong phone for the amount of 5,450. Yes, 5,450 lang for a 5G phone. Tabi natin yung resibo. Importante. And ito na yung box. Ang ganda ng box guys. Very design. Ang ganda yung design. Very busy. Ang dami. So, nakasulat dito is, syempre, Smart. 5G smartphone. Nakikita ninyo. And then yung price. 5,450. Parang lang sila ng likod, kaya na-navigate ko na ito yung nakasulat kasi pareho lang sa likod. Then, ito yung model ng phone, ZTE Blade A75 5G. And logo ng Smart na sa taas. Ito rin, then, and nakasulat dito sa box is 128GB of ROM and 8GB of RAM. 50 megapixel AI camera and 6.6 inches HD plus 120 Hz and DTS audio. Ito yung nakasulat dito. So, open ko na. Ito na lang sa side. Yeah. Yung NTC sticker pala nasa labas na. And pupush ko na lang. Ayan, sleeve type pala siya. Oh, ito yung original box ng ZTE Blade A75 5G. Wow! Nakakamiss yung matabang box. Kasi diba lately Samsung ang papayat. Wala nang mga laman. Phone lang. The same thing, nakasulat yung specs dito. The same thing na nakasulat dito sa labas. Which is this one. Okay, then open ko na. Ito na yung box guys ito. Maganda yung box na design. And we have the free SIM, TNT 5G SIM. Ito muna. And this one. Kapala, sana merong merong free casing. Nakakamiss yung gano'n guys. Wow! May free casing. So, tabi muna natin to. Quick start guide. This one. The casing. Tingnan natin. Na-curious ako. Clear siya. Clear.
clear. Guys. Then may butas dito para sa camera. Tabi muna natin. What else? Oh! Oh, may screen protector pa, oh. Mura na nga, oh. Ang dami pang mga freebies. And the same ejector pin. This one. Tabi muna natin. Okay. Here's the phone. Tabi ko rin muna. Tingnan natin kung ano pa sa loob. Huwag muna tayo ma-excite. Ito, pull out. And the charger. Ito. USB saksakan niya. Or yung butas. And this is the cord. Type-C siya. Type-C charging. And ito yung pang-connect dito sa charger. Tingnan natin kung mahaba. Para ma-exe siya. So, tabi natin muna sila dito sa loob. Dito pala yun. And exciting part is ito na yung phone. Kita nyo guys. So again, nakasulat dito 6.6 HD plus 120 Hz. Tapos nakasulat 5G octa-core 2.2 GHz, 128 GB of ROM, and 5,000 mAh large battery. Ito yan, oh. Parang sleeve style na rin ang pagtanggal ko. Ay, hindi pwede. Nag-iipit siya. So, ito na lang sa side. Teka, ba't nag-vibrate? Naka-on ba to? O napin? Ah, na-on ko yata, guys. Look at the color of the phone. Diamond black. Kintab niya, no? Pag finocus mo rin siya, para siya may glitters. Parang black marble siya. And of course, this is the camera. 50 megapixel camera sa likod. And 8 megapixel front camera. Punch hole. Medyo malaki, pero okay na rin sa 6.6 inches na screen. Which I like. And side-mounted na finger scanning siya dito. Hindi ko pa siya nasa setup, pero let's explore muna yung sa labas. So, ito yung power button. And I guess this is the volume control. So, and sa ilalim, uy, may headphone jack. This one. And sa Type-C port. Siyempre, when we charge our phone. And what else do I have here? Ah, sa SIM tray ito. SIM tray. And so this phone has dual nano SIM. Tignan muna natin sa SIM tray. Buksan natin. Ito. Nasa left side siya ng phone, yung SIM tray. Ito. Yan. Nakita nyo guys, SIM 1, SIM 2. So, it means, SIM tray lang siya, hindi siya expandable, no? Wala siya pang lagay ng external memory card. And speaking of dalawang SIM, nano SIM, may nakasulat sa smart disclosure lang, or para for your information na, tinagal ko guys yung eyeglass ko, na, dual nano SIM, SIM slot 1, data, calls, and SMS, smart /TNT, talk and text, SIM slot 2, smart, TNT, data, calls, and SMS, all networks. Tapos, nakasulat dito, calls and SMS using other networks will only work if there is a smart /TNT SIM inserted in SIM slot 1. So, tandaan niyo na.
So, yun ang important na part kasi baka magtaka tayo na bakit hindi gumagana. So, yun, tandaan nyo yun. So, and the chipset of this phone is Unisoc T760. Dito yung kodigo ko na. Anyway, suotin ko na ulit yung eyeglass ko para ma-explore natin yung phone. So, let's appreciate the design. At the back of the phone, sa likod ng phone is, we have dual camera. The main camera is 50 megapixel. While the front camera is, again, is 8 megapixel. Ito yun. Punch hole. So, mukhang naman maganda yung phone for me. And mukhang pang mayaman. Kabit natin yung ito. Guys, 6.6 inches and look at the bezels. Medyo no guys. Meron siya. So guys, this is in collaboration with Smart, ZTE and Smart. So babalik ako after few days for a quick review of this phone. Of course, sa camera, pictures, and video. And of course, the 5G connectivity, the 5G speed, and the performance when it comes to gaming. Of course, syempre pasado nun to sa akin when it comes to watching videos dito kasi dahil sa screen size. So, yun lang guys. So, I will be back after a few days siguro and I'm excited. So, yun lang guys. See you later. Bye!